God is good all the time. Yan, so po yun ang Panginoon, no? At nagalaki tayo ngayon sa pinakamahalagang bagay. At welcome po natin yung mga nanonood po sa ating sa YouTube channel, sa ating pong FB, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa na nakakapanood po sa atin. Siya po ay ating po welcome, no? Kaya so ang ating pong pag-aaralan sa araw pong ito ay nung nakarang po na pag-aaralan natin na ano nga ba yung tinatawag na mga numero, no? So ngayon, ang pag-aaralan natin, ano nga ba ang kwento sa Lumang Tipan? No? Ano nga ba ang kwento sa Lumang Tipan? Amen po ba? Diyan ba sa makinig salita ng Diyos? Yan, yung pang ating pag-aaralan sa umagang ito, ano nga bang kwento ng Lumang Tipan? Tayo po lahat ay tumayo at ihanda po natin yung ating puso, ang ating sarili sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Purihin muna natin ang Diyos sa oras po nito. Huwanatin po natin siya. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, glory, Lord. Hallelujah. With my lips, I will bless thee. Yes, glory. With my lips, I will bless thee. With my mouth, I sing your praise. With my eyes, I long to see you. Show me your with my lips, I will bless thee. With my mouth, I sing your praise. With my hands, I long to touch you. Show me your
Lord, prepare me, yes, Lord God, to be a sanctuary, one holy, tribes and true. We thanksgiving. Panginoon, sa oras po ito, Diyos, narito ang iyong bayan, narito ang iyong mga anak, Panginoon. Ikaw may sabi, O Diyos, sa 6 na araw kami gagawa ng aming kabubuhay at ang araw ay ilaan namin para sa iyo lamang, O Diyos. Kaya narito ang basa sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin sa kalakasan, katatagan at patuloy na pagbibigyan niyo po sa amin ng pagpapala financially, materially sa pamamagitan ng aming mga anak buhay at negosyo, Panginoon. Kaya narito kami, O Diyos, dalangin namin, patuloy kaming pagpalain, lalong-lalo na sa iyong mga salita na aming mapapakinggan, na ito'y maging pagkain ng aming espiritu, maging kalakasan at katatagan ng aming pananampalataya at pagkakilala namin sa iyo, Panginoon. Samahan niyo po kami at turuan niyo po kami sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng narito, magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y makapagupo na. Yan, so, purihin ng Diyos sa kanya pong mga salita na ating pong mapapakinggan. So, ang ating pong pagbubulay-bulay ngayon ay patungkol po sa tinatawag na ano nga ba ang kwento ng Lumang Tipan, no? So, ng Lumang Tipan, ito ay binubuo po ito ng 39 books, no? 39 books ang Lumang Tipan mula Genesis hanggang Malakay. So, yan po yung binubuo ng 39 books. Kaya ano nga ba ang kwento ng Lumang Tipan? Sa pasimula, naroon na ang Diyos para sa kanyang sariling kasiyahan. Nilikha niya ang panahon at buong kalawakan sa pamamagitan ng kanyang salita at ginawa ang lahat mula sa wala. Yan, sa pasimula na andun ang Diyos, walang naglikha sa kanya, siya ay siya na. No? Na sinasabi doon na linikha niya lahat ng bagay, ang buong panahon at ang buong kalawakan sa pamamagitan ng kanyang salita at ginawa ang lahat mula sa wala. Sa ika-6 na araw ng paglikha, gumawa ng Diyos ng natatangi sa lahat ng kanyang nilikha ang isang katauhan, isang lalaki at isang babae. Nilikha ayon sa kanyang wangis. Sa paglikha ng Diyos sa 2 unang tao sa mundo, itinatag niya ang tipan ng pag-aasawa. Yan, doon nagsimula yung pag-aasawa.
Itinatag na. Kaya sabi nga, ang pinag-isa ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Amen? So, doon nagsimula yung pag-asawa. Kaya, sabi nga, ay kapag ang babae at lalaki ay nagsama na, ihiwalay na sila sa kanyang mga magulang at sila'y magsasama na iisa. No? So, kaya doon nagsimula. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at tumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So doon, kaya iniligay ng Diyos ang lalaki at ang kanyang asawa sa hardin ng Eden sa isang perpektong kapaligiran. At binigyan sila ng tungkulin na pangalagaan iyon. Pinayagan ng Diyos na kanilang kakainin ang lahat ng prutas sa halamanan, maliban sa isa, ang bunga ng puno na nagbibigay ng kalaman sa mabuti at masama. Kailangan nilang mamili kung susunod sila o susuway sila sa Diyos. Ngunit binalaan sila ng Diyos na mamamatay sila sa sandaling kumain sila ng bunga ng punong iyon. Na sinasabi ng banal na kasulatan sa Genesis chapter 2, verse 15 hanggang 17, na sinasabi ng Biblia ay ganito: inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang 5 bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga na ng punong kahoy na nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So doon ay binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaan, mamili, sumunod, o sumuway sa utos ng Diyos. So, pinagbilinan niya ang tao na sinabi niya lahat ng halaman na mumunga sa halamanan ng Eden ay pwede mong kainin. Maliban lamang sa bungang kahoy na nagbibigay ng kalaman patungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mo itong kakainin. Dahil kapag kinain mo ito, ikaw ay mamamatay. Kaya samantalang isang kapangyarihan ang nihil, ang nangangalang Lucifer, ang nag-reveal laban sa Diyos sa langit. Ibinagsak siya ng Diyos mula sa langit kasama ang 3 bahagi ng bilang ng mga anghel. Dumating si Lucifer sa hardin ng Eden, kung saan naroon si Adan at Eva. Amen. Kung saan naroon si Adan at Eva na inilagay ng Diyos. Kaya dumating siya. Kung saan naroon si Adan at Eva, doon nag-anyo siyang isang ahas at tinukso si Eva, ang unang babae na sumuway sa Diyos sa pamamagitan ng pagkain sa bunga ng puno na nagbibigay ng kalaman sa mabuti at masama. Sinabi ni Lucifer kay Eva na hindi siya mamamatay at makakabuti sa kanya ang pagkain ng bunga. Naniwala si Eva sa kasinungalingan ni Lucifer at kumain siya ng ilan sa mga bunga. Pagkatapos binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Agad nalaman ng mag-asawa na nakagawa sila ng kasalanan sa Diyos. Bakit? Kasi nga nagkaroon na sila ng kalaman patungkol sa mabuti at masama nung sila ay kumain. Doon nila nalaman na sila ay nagkasala sa Diyos. Pagkatapos binigyan din niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Agad na nalaman ng mag-asawa na nakagawa sila ng kasalanan sa Diyos. Nakaramdam sila ng pagkahiya. Kaya tumahi sila ng mga dahon upang itakip sa katawan at saka nagtago sa Diyos. So doon nila nalaman na sila ay hubad, no?
Kaya nahiya sila sa isa't isa. Kaya ang ginawa nila, sila ay gumawa ng paraan para matakpan ang kanyang mga katawan. Kaya siyempre, natagpuan sila ng Diyos. Sinabi ng Diyos ang kanyang hatol. Sinumpa ang lupa dahil sa kasalanan ni Adan. Hindi na ito madaling tubuan ng mga halaman. Sa halip, maghihirap ang lalaki sa pagtatanim ng kanilang makakain. Kaya doon nagsimula tayo naghanap buhay. Dahil nga, nung magkasala sila Adan at Eva, sinumpa ng Diyos ang lupang tinamnay. Ng lupang tinamnay, aking susumpain magpakailanman, ang iyong kakainin ay manggagaling sa iyong mga pawis. Kaya tayo ay naghanap buhay, nagtatrabaho. Dahil nga, siguro kung hindi nagkasala sa Adan at si Eva, hindi tayo magtatrabaho, hindi tayo magninegosyo. Bakit? Sapagkat lahat ng kailangan mo nandiyan na. Namumunga na lang. Pipitas ka na lang. Ang pangangalagaan mo na lang, yung mga nilikha ng Diyos. Amen. Mga hayop, mga ibon, lahat ay yung magiging trabaho natin. Pangalagaan natin sila. Dahil wala rin tayong kamatayan sa panahong iyon. Dahil ang buhay natin katulad ng Diyos, meron tayong everlasting life. Amen. Nung panahong yun, nung hindi pa sila nagkakasala sa Diyos. Nang hindi pa sila nagkakasala. Kaya sabi ng banal na kasulatan, hindi na ito madaling tubuan ng mga halaman. Sa halip, maghihirap ang lalaki sa pagtatanim ng kanilang makakain. Sinumpa ang babae sa pamamagitan ng pagdanas ng hirap sa pagbubuntis at panganganak. Kaya yung babae kapag nagbubuntis, nahihirapan, lalo-lalo na sa kanilang panganganak. Dahil sinumpa ng Diyos yun. Na sinabi ng babae, sinabi na Diyos sa babae, ikaw babae, dahil sa iyong ginawa, sa iyong panganganak, ikaw ay maghihirap. No, kaya kapag ng mga babae, kapag nanganganak na hirap na sila. Nahihirapan. Dahil yun ang sinabi ng Diyos. Kaya sinumpa sa hirap magbubuntis at manganganak. Sinumpa naman ang ahas at sinabi, gagapang na ito at kakain ng lupa mula noon. Pagkatapos gumawa ang Panginoon ng isang pangako, isang araw, may isang isisilang mula sa babae na makikipaglaban sa binhi ng ahas. Dudurugin ng isisilang na ito ang ulo ng ahas, bagamat masusugatan din ito sa talampakan. Pagkatapos, pumatay ang Diyos ng isang hayop at itinakip ang balat nito sa nagkasalang mag-asawa at pinalaya sila mula sa hardin ng Eden. Kaya yung hardin ng Eden, ito yung ito yung tinatawag na sinabi ni Jesus, dadaling kita sa aking paraiso. Ito yung pinagdalhan ng Diyos kay Adan at kay Eva na dapat doon tayo mamamalagi at mamumuhay tayo ng sagana. Pero dahil nga sa kasalanan, pinalaya sila doon. Dahil mayroon pang isang bunga ron na hindi dapat kainin ng tao. Yung bungang kahoy na nagbibigay ng patungkol sa buhay na walang hanggan. At iyan ay nakalaan sa atin sa panahon ng pagbabalik ni Kristo. Yun ang kakainin natin, yung bungang iyon. Doon sa hardin ng Eden. Kaya ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama ay nagpapatuloy sa pamilya ng unang mag-asawa. Pinatay ng kanilang anak si Cain. At pinatay ng kanilang anak na si Cain ang kapatid nitong si Abel. At isinumpa si Cain dahil sa kanyang ginawa. Isa pang anak ang isinilang ng unang babae. Ang pangalan niya ay si Seth. Makalipas ang ilang henerasyon na puno ng mundo ng kasamaan,
Napuno ang mundo ng kasamaan. Naghari ang kaguluhan at kawalan ng takot sa Diyos. Nagpasiya ang Diyos na lipulin ang tao dahil sa kanilang kasamaan at magsimula muli. Isang lalaking nangangalang Louis na galing sa lahi ni Seth ang nakatagpo ng biyaya, pagpapala ng Diyos sa hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ipinayag ng Diyos kay Noe na gugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng pandaigdigang baha at binigyan si Noe ng ilustrasyon sa pagitan ng isang arko upang makaligtas sila sa baha. Itinayo ni Noe at ang kanyang mga anak ang arko at dumating ang takdang oras. Pinapasok ng Diyos sa arko ang mga hayop sa kanya-kanyang uri. Ang mga hayop nito kasama ni Noe at ang kanyang pamilya ang tanging nakaligtas. Pinuksan ng baha ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng mundo maliban sa mga nakasakay sa arko. Kaya lahat ng nakasakay sa arko, yun lamang ang nabuhay. At ang tao na nakatira, ang nakasakay sa arko ay wawalo lamang. Wawalo lamang si Noe at ang kanyang asawa at ang kanyang 3 anak na lalaki at ang 3 babae na naging asawa ng kanyang mga anak. Kaya wawalo lamang ang naligtas noong panahon ng paggunaw ng Diyos sa mundong ito sa pamamagitan ng baha. Pagkatapos ng baha, nagsimulang punuin ni Noe at ng kanyang pamilya ang mundo. Nang magsimulang gumawa ng isang turi ang kanilang mga inapo upang labanan ang kalooban ng Diyos na punuin ang sanlibutan. Ginulo ng Diyos ang kanilang wika, kaya nagkahiwalay ang mga tao sa mundo ayon sa kanilang wika at kumalat sa lahat ng sulok ng mundo. Kaya nagkaroon ng iba't ibang bansa sa pamamagitan ng kanilang kanya-kanyang mga wika. Amen! Hello! Kaya nagkaroon ng 7 continent ang ating bansa sabagat sa 7 continent nito. Doon umabot ang lahi ang lahi ng 3 anak ni Noe. Na sina Jam, Japet at Ham. Yun ang pinagmulan ng panibagong katauhan ng sanlibutan. Katawan ng sanlibutan. Kaya nagkaroon ng iba't ibang mga kaugalian ang tao ayon sa 3 mga taong ito. Ang 3 ito ay may kanya-kanyang mga kaloob, mayroong mangingisda, mayroong mga nagbubukid, at mayroon mga ngaso. Amen. Doon ang galing ang mga taong mga ngaso at taong mangingisda at taong mga mangbubukid. Yan, doon naggaling yan sa 3 lahi sa anak ni Noah. Kaya dumating ang panahon upang ipakilala ng Diyos sa mundo ang isang ipinangakong dudurog sa ulo ng ahas, ang unang hakbang at tumawag ng kanyang sariling bansa at ibukod sila para sa kanyang sarili. Pinili niya ang isang lalaking nangangalang Abraham at ang kanyang asawang si Sarah upang magsimula ng isang bagong lahi ng tao. Tinawag ng Diyos si Abraham na humiwalay sa kanyang sariling kamag-anak at dinala niya ito sa lupain ng Kanaan. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na darami ang kanyang lahi at mapapasa kanila ang Kanaan upang magiging kanilang sariling lupain. Ipinangako din ng Diyos kay Abraham na papapalain ng kanyang binhi at mula sa bining iyon pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig. Ang problema ay pareho na silang matanda at baog pa si Sarah.
ngunit sumampalataya si Abraham sa pangako ng Diyos at itinuring siya ng Diyos na matuwid dahil sa pananampalataya, dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya sa takdang panahon, pinagpala ng Diyos sina Abraham at Sarah ng isang anak na pinangalanan nilang Isaac. Inulit na muli ng Diyos kay Isaac ang kanyang pangako kay Abraham na paralamin niya at pagpapalain si Isaac. Nagkaanak si Isaac at si Rebecca ng kambal, si Esau at si Jacob. Pinili ng Diyos si Jacob upang magmana ng pangakong pagpapala at pinalitan ang pangalan nito ng pangalan Israel. So nagsimula ang pangalan Israel sa pamamagitan ni Jacob. Amen. Hello? Kaya nagkaroon ng Israel. Ito ay pangalan ni Jacob na pinalitan ng Diyos na Israel. Pagpapala, pinalitan ang pangalan nito ng pangalan Israel, nagkaroon si Jacob o Israel ng 12 anak na lalaki na pinagbulan ng 10 angkan ng Israel. 12 angkan. Dahil sa isang matinding tagutom, inilipat ni Jacob ang kanyang angkan mula sa Kanaan patungong Ehipto. Bago si Jacob namatay, pumula siya ng mga pagpapala sa bawat isa sa kanyang mga anak. Ibinangako kay Judah na may manggagaling na hari mula sa kanyang lahi. Isang hari na pararangalan ng lahat ng bansa sa daigdig. Dumami ang lahi ni Jacob sa Ehipto at nanatili sila doon sa loob ng 400 taon. 400 years nanatili sila sa Ehipto. Natakot ang hari ng Ehipto sa kanilang mabilis na pagdami. Kaya inalipin nila ang mga Israel sa loob ng 400 years. Ngunit tumawag ang Diyos ng isang propeta na nangangalang Moises mula sa lahi nila ni Levi upang ilabas ang angkan ni Israel mula sa Ehipto. Pabalik sa lupain, ipinangako ng Diyos sa kanilang ninuno ni si Abraham. Kaya ang bansang Israel ay nailipin sa Ehipto sa loob ng 400 years. Kaya mahabang silang naalipin. Kung pagkatapos ng 400 years, gumamit ang Diyos ng isang tao, walang iba kundi si Moses, upang sila'y hanguin sa pagkalipin. Amen po ba? Upang sila'y hanguin bilang karagdagan sa pagbibigay ng kautusan, moral, ipiniliwanag din ng kautusan ang papel na gagampanan ng mga saserdoti sa pagbibigay ng alituntunin sa paghahandog ng mga hayop para sa katubusan ng mga kasalanan. Maaari lamang matubos ang kasalanan sa pamamagitan ng pagbububo ng dugo ng isang walang dungis na handog. Idinitalye din sa kautusan kung paano itatayo ang banal na tabernakulo o turdang tipanan. Turdang tipanan kung saan mananahan ang presensya ng Diyos upang katagpuin ang mga tao. Pagkatapos ng matanggap ang kautusan, pinangunahan ni Moises ang mga Israelita patungo sa hangganan ng lupaing pangako. Ngunit dahil sa takot sa mga mangdirigma ng Kanaan at dahil sa kanilang pagdududa sa mga pangako ng Diyos, tumanggi ang mga Israelitang sakuping iyon. Bilang kaparusahan, ibinalik sila ng Diyos sa ilang kung saan sila'y naglagalag sa loob ng 40 taon. Sa kanyang biyaya, mahimalang ipinagaloob ng Diyos sa mga Israel ang tubig at pagkain para sa napakaraming Israel. Pagkatapos ng 40 taon, namatay si Moises. Ang isa sa kanyang huling hula ay ang pagdating ng isa pang propeta
na maging kagaya ni Moises kung kanino makikinig ang mga tao. Ginamit ng Diyos si Josue, ang kahalili ni Moses upang pangunahan ang Israel sa pagpasok sa lupaing pangako. Pumasok sila doon, taglay ang pangako ng Diyos na walang sinumang sa kanilang mga kaaway ang makakatayo laban sa kanila. Ipinangako ng Diyos ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa Jericho sa pamamagitan ng pagguho sa mga pader ng syudad. Sa kanyang biyaya at kahabagan, iniligtas ng Diyos ang isang patutot na nangalang Rahab mula sa pagkawasak ng syudad ng Jericho. Sa pagdating ng taong nagtatagumpay, sa pagdaan ng mga taon, nagtagumpay si Josue at ang mga Israelita sa pagpapalayas sa karamihan ng Kananiyo at hinati ang lupain para sa labing dalawang lipi ng Israel. Gayunman, hindi naging kumplito ang kanilang pagsakop sa lupain dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya at simpleng pagsuway. Nabigo silang tapusin ang kanilang gawain at marami pang Kananiyo ang nanatili. Ang impluensya ng mga paganong ito ang dahilan kung bakit nagsimula silang sumamba sa mga Diyosan na tahasang pagsuway sa utos ng Diyos. Na ang utos ng Diyos, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, huwag kayong magkakaroon ng mga ribulto o mga anumang nilalang, dahil ang Diyos ay dapat sambahin sa isang Diyos lamang na buhay, sa Espiritu at sa katotohanan. Doon laging nagkakasala ang bansang Israel sa Diyos. Dahil sa kanilang pananampalatayan, to see is to believe. Maniniwala ako sa Diyos kapag ito'y aking nakita. Kaya sila'y nagkakasala sa Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, maniwala tayo sa Diyos, bagamat hindi natin siya nakikita. Amen! Hello! Yan ang gusto ng Diyos sa mga Israel. Dahil kaya binigyan sila ng kautusan para sambahin nila ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ngunit naging matigas ang ulo ng bansang Israel. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi nila nakikita. Kaya sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan o ribulto. Kaya nagalit sa kanila ang Diyos. Kaya ang huling hukom, si Samuel na nagsilbi rin bilang isang propeta. Humingi sa kanya ang Israel isang hari na mumumuno sa kanila upang maging kagaya ng bilang mga bansa sa kanilang paligid. Ipinagkaloob sa kanila ng Diyos ang kanilang kahilingan. Idinaga ni Samuel si Saul bilang unang hari ng Israel. Si Samuel ay nagtalaga ng hari. Si Saul ang siyang unang hari ng bansang Israel. Amen. Sino ang unang hari ng bansang Israel? Si Saul, ang unang hari ng bansang Israel na ibinigay ng Diyos. Si Saul ay isang kabiguan. Sumuway si Saul sa Diyos at inalis sa kanya ang paghahari. Pinili ng Diyos si David, isang lalaking mula sa lahi ni Judah, upang pumalit kay Saul. Ipinangako ng Diyos kay David na isang hari mula sa kanyang lipi ang maghahari sa trono ng Israel magpakailanman. Bagamat si Haring David ay bata pa noong panahon iyon, ngunit pinili na siya ng Diyos para maging pangalawang hari ng bansang Israel. Bakit? Si Haring Saul ay sumuway sa Diyos. Amen!
Sumuway sa Diyos. Bakit sumuway si Haring Saul? Hindi rin siya sumamba sa Diyos, sa Espiritu, sa katotohanan. Sumamba rin si Saul sa mga ribulto at Diyos-Diyosan. Sumamba ang kanya dahil ang kanyang panampalataya. To see is to believe. Naniniwala siya sa Diyos kapag mayroon siyang nakikita. Kaya nagkasala si Saul sa Diyos. Kaya tinanggal sa kanya ang pagiging hari ng bansang Israel at ipinalit si Haring David. Amen! Si Haring David siya ang pangalawang hari ng bansang Israel. Nagkaroon ang Israel ng hindi naputol na serye ng paghahari ng masasamang hari. Wala ni isa man sa kanila ang hinanap ang Diyos at nagtangka ng pangunahan ang bansa ayon sa kautusan ng Diyos. Nagpadala ang Diyos ng mga propeta upang babalaan sila kabilang ang mga mapaghimalang propeta sina Elias at Eliseo. Ngunit nagpatuloy pa rin ang mga hari ng Israel sa kanilang kasamaan, sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at ribulto na kung saan ay ito ang naging dahilan ng pagkakasala nila sa Diyos. Laging nagbabala ang Diyos sa kanila, kaya itinapon ang mga Asiryo ang karamihan sa mga Israel sa ibang mga bansa at ito ang naging katapusan ng kaharian sa Hilaga. Nagkaroon din naman sa samang hari sa Juda, ngunit sa serye ng kanilang paghahari may lumabas na mabubuting hari na tunay na umibig sa Panginoon at namuno ayon sa kanyang kautusan dahil sila'y sumasamba sa Diyos, sa totoong Diyos. Amen! Totoong Diyos. Kaya sila ay patuloy na pinagpapala ng Diyos, tapat sa Diyos, sa kanyang pangako, at pinagpala niya ang mga Hudyo na sumusunod sa kanyang mga utos. Hindi pinantulutan ng Diyos na masakop ang Assyria, ang Juda, at nagtagumpay sila laban sa kanilang pagbabanta. Sa panahon ito, nangaral si Propeta Isaias laban sa kasamaan ng Juda at hinulaan ang pagsakop sa bansa ng mga bansang Babylonia. Hinulaan din ni Isaiah ang pagdating ng alitin ng Panginoon na magdurusa para sa kasalanan ng kanyang bayan at maluwalhating upo sa trono ni David. Hinulaan naman ni Propeta Mikas na ihisilang sa Bethlehem ang ipinangakong taga-pagligtas. Sa huling pagbagsak din ng bansang Juda sa karumal-dumal na pagsamba sa Diyos-Diyosan, bilang hatol, ipinadala ng Diyos sa bansang Babylonia upang sakupin ang Juda. Nasaksihan ng Propeta Nehemias ang pagbagsak ng Jerusalem at hinilaan ang pagbabalik ng mga bihag na Hudyo sa lupang pangako pagkatapos ng 70 taon. Hinulaan din ni Jeremiah ang tipan ng Diyos. Hinulaan kung kailan isusulat ng Diyos sa kanyang kautusan, hindi sa mga bato, kundi sa puso ng kanyang bayan. Ang bagong tipan nito ang magiging daan sa pagpapatawad sa Diyos, pagpapatawad ng Diyos sa mga makasalanan. Tumagal ang pagkakabay-kabig ng mga Hudyo sa Babylonia sa loob ng 70 taon. Nagministeryo sina Propeta Daniel at Ezekiel sa panahon ito. Hinulaan ni Daniel ang pagbangon at pagbagsak ng maraming bansa. Hinulaan din niya ang pagdating ng Misaya, ang pinili ng Diyos na mamamatay para sa kasalanan ng buong sanglibutan. Pagkatapos na bumagsak ang Babylonia sa Persia, pinakawalan ang mga Hudyo at pinabalik sa Juda. Maraming Hudyo ang bumalik upang itayo muli ang Jerusalem at ang templo. Pinangunahan ni Nehemias at Isra
ang pagpapunyaging ito ng kanilang mga kababayan habang pinalalakas ng mga propeta. Sina Agio at Zacarias ang kanilang loob, kasama sa mga hula ni Zacarias ang paglalarawan sa isang hari sa hinaharap sa pagpapakumbaba, pagpapasok sa Jerusalem, sakay ng isang asno. Gayunpaman, hindi lahat ng mga Hudyo ay bumalik sa Juda. Marami ang piniling manatili sa Persya, kung saan nila inaasahan ang pagsama ng Diyos. Isang babaeng Hudyo na nangalan ni Esther ang itinaas ng Diyos bilang reyna ng Persya at ginamit ng instrumento upang iligtas ang buhay ng mga Hudyo sa buong kaharian. Isinulat ni Malakyas ang huling aklat sa Lumang Tipan. Sinulaan niya ang darating ang Panginoon sa kanyang templo. Ngunit bago ang kanyang pagdating, isang misahero ang maghahanda ng kanyang daraanan. Ang misaherong ito ay magiging gaya ni Elias. Noong una, pagkatapos ng ministeryo ni Malakyas, lumipas ang 400 taon bago muling direktang nakipag-usap ang Diyos sa tao. So dito ay makikita natin yung kwento ng Lumang Tipan na kung saan ang Lumang Tipan ay natapos sa aklat ng Malakyas. At mula kay Malakyas, 400 years silent, hindi nag-usap ang Diyos sa mga tao, hindi nag-usap ang Diyos sa mga propeta. Kaya nagkaroon tayo ng aklat ng Apokripa. Sino nakakabasa ng Apokripa? May aklat na Apokripa. Di ba, Malakyas, mayroong nakasingit doon na aklat ng Apokripa. Ito ay sinulat ng mga taong gustong ipagpatuloy yung propesiya ng Diyos. At sila'y hindi kinasihan ng Diyos. Kaya hindi idinagdag sa Bible ang Apokripa. Nakikita ba natin ang Apokripa sa Bible? Yan yung karagdagan nung nagkaroon ng silent. Mayroon tayong mababasa sa isang Bible, sa ibang aklat ng Bible, na mayroon tinatawag na Apokripa. Pang Katoliko. Yung Apokripa na yan. Yan ay nangyari ng 400 years nang hindi mangusap ang Diyos sa mga propeta. Kaya nagkaroon ng tinatawag na silent word mula sa Diyos 400 years bago dumating ang bagong tipan. Ang bagong tipan. Kaya doon nahinto ang aklat ng Lumang Tipan sa aklat ni Malakyas, ang huling-huling propetang kinausap ng Diyos. Amen! Amen! Huling-huling propeta na kinuusap ng Diyos. Kaya lumipas ang 400 taon bagong muling direktang nakipag-usap ang Diyos sa tao. Ang Lumang Tipan, ang kwento ng plano ng Diyos sa pagtubos sa tao. Sa pagtatapos ng Lumang Tipan, tumawag ang Diyos ng piling mga tao upang maunawaan ang kahulugan ng paghandog ng dugo ng mga hayop na naniniwala sa kanyang mga pangako kay Abraham at David at naghihintay ng isang tagapagligtas. Sa madaling salita, handa silang tanggapin ang dudurog sa ulo ng ahas sa Genesis. Ang propetang gaya ni Moises ang dudurog sa lipin sa aklat ni Isaias, ang anak ni David
ang Misaya sa aklat ng Daniel at ang magbabakumbabang hari sa aklat ni Zacarias. Ang lahat ng katuparan nito ay matatagpuan sa isang persona sa anak ng Diyos. So yan po ang kwento sa aklat ng Lumang Tipan na kung saan ay pinakita niya yung mga nangyari at mangyayari. At ang unang kinausap ng Diyos pagkatapos ng 400 years ay si Maria. Kung tatandaan po natin, ang ating bansa, bago tayo lumaya, 400 years din tayong nasakop ng bansang mga dayuhan. Bago tayo nagkaroon ng tinatawag na Independence Day. Amen! At bago din lumaya ang bansang Israel sa kanilang pagkaalipin sa bansang Ehipto, 400 years din. Hello! 400 years din. At ang bansang Pilipinas, bago lumaya, 400 years din tayo naalipin ng bansang mga dayuhan. At mula noon, nagtagumpay na tayo. At ang bansang Israel ay nagtagumpay na rin. Amen po ba? Amen! Kaya purihin ang Diyos sa umagang ito, nawa ay mayroon tayong naintindihan na ano nga ba ang kwento ng Lumang Tipan. May naintindihan po ba tayo? Amen! So purihin ang Diyos, at ngayon darako po tayo sa ating pong Holy Communion. Amen. Lahat po tayo ay tumayo. Ganda po natin ang ating sarili sa ating huling communion. Ginano ko po si Brother Jerry sa pananalangin sa kupa, sa kupa, sa Diyos, sa simbolo ng dugo ng ating Panginoon. At Sister Tracy ang mananalangin sa tinapay. At bago natin gawin niya, hanggang muna bawat sa Panginoon. Handa natin ang ating puso sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Magpalinis muna tayo sa Panginoon. Purify your people, O God. Yes, O glory.
magtanggap, Panginoon, ng banal na hapunan ng ito, Diyos. Dalangin namin at kami yung linisin, pakabanalin, Panginoon. Pagpatawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ano man po ang aming mga nagawang kasalanan na hindi kalugod-lugod sa iyo, Diyos. Bilang tao lamang, Panginoon, na namumuhay sa mundo nito, inaamin po namin na kami nagkakasala sa iyo, Diyos. Ngunit ikaw may sabi, Panginoon, ikaw ang Diyos at banal at handang magpatawad sa aming mga kasalanan. Kaya Lord, hinihiling po namin ang bata sa amin namin ito, na kami po ay yung patawarin upang kami ay maging karapat-dapat na tumanggap na iyong banal na hapunan bilang pag-alaala namin sa iyo, Panginoon. Kaya sa Holy Spirit, O Diyos, pinangkin namin ang iyong pagpapala at pagpapatawad at naniniwala po kami na kami ay pinatawad mo na at pagpatapos na po kami magtik ng banal na hapunan sa umaga ng Diyos. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Ano ko si Brother Jeremy at ang pray sa Saro na simbolo. Lubang natin tayo. Thank you, Lord. Maraming salamat, Ama. Sa sabi ko, Panginoon, maraming salamat sa Panginoon. Sabihin ng aming pagkitan ni Jesus, Lord. Na ipinako sa scramble of Calvary, Panginoon, na ligtas mo ni Panginoon. Maraming salamat. Tanda na sa pagkailugad. Maraming salamat, Panginoon. Ito ay para sa amin. Salamat sa Panginoon. Sister Casey, sa tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Lord, maraming po salamat sa araw na ito. Panginoon Jesus, thank you God. Na itong pagkain na ito bilang katawan ng Panginoon. Lord, ito tanggapin ko bilang sa amin. Nagpapasalamat kami sa tinapay na ito. Napakasarap na ito sa pagkainin namin, Panginoon. Panginoon, hindi lang sa pinapay ng kami ng buhay, kundi sa iyo mga salamat po sa araw. Pinupuri at sinasambahan namin bilang kapasalamat. Salamat po sa amin. Itataas na ng Panginoon. Jesus' name, Amen. Habang pinimigay, tayo
ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Hesus noong gabing siya ay ipinagkaloob ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpipiraso ito at sinabi, ito ang katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Kanin po natin. Taas po natin yung saro. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang saro nito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Inumin po natin yung saro. Ulitin po natin dyan sa iso. Nagreto ha. magbigay ng taos-puso para sa ating Panginoon. Tatawagin ko po ang ating offering na si Brother Cherry. Ito po sa tayo sa Lumang Tipan sa Deuteronomio 26:14. So bago ko papaliwanag ko muna po kasi yung tithes po hindi po abuloy para iba na intindihan. Hindi po abuloy. Ibig sabihin ang tithes iba para sa Panginoon para pagpapalago. So ito po, nakalagay dito sa 14. Hindi namin binawasan ang ikapo kahit sa panahon ng kahirapan. Hindi namin ito dinla mula sa aming bahay nang hindi kami malinis. Hindi namin inambag sa patay ang bahagi nito. Bininig namin ang inyong tinig. Sinunod namin lahat ang inuutos ninyo sa amin. Okay, pag-pray natin. Amang banal, maraming salamat Panginoon Lord God, sa itong God, sa inyong mga salita, at sa Lumang Tipan po Panginoon, sa mga ni Pastor Alan Lord God, nanliwagan bawat isa sa amin Lord God, maraming salamat Panginoon. Lord, sa namang ibibigay po Panginoon, biyat blessing po Panginoon, ibalik sa nila, upang magamit sa pang-araw-araw, God, sa pag-unlad ng aming ministry, sa aming pamilya Lord God,
sa aming nasasakupan upang lahat po, Panginoon, na ay nagmumula sa iyo ng pangbagay nito. Lord, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Itong dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Announcement mo, sa 22 po, huwag niyo po kalimutan, ihanda niyo yung lulutuin niyo at syempre yung gift po natin. Huwag po natin kalimutan, ito po ay magsaya po tayo para sa ating Christmas party sa isang taon at isang beses lang po yun. Kung ano po yung gift natin, huwag po tayong sabi magreklamo, yung kung anong natanggap natin, sabi nga makontento tayo kung ano ang binigay ng ating kapatiran. Tayo po ay magkakapatid po tayo, magpamilya po tayo sa pagdating sa ating Panginoon Diyos. Tayo po ay pagdating ng araw ay magsasama-sama pa rin tayo magpuri at magpasalamat doon at sa Lunes, syempre, may Bible study rin. Doon sa Moreno Residence, sa dulo po, kung sino po ang sasama, ay available po kayo. Welcome po kayo sa pagbabible. Ito po ay, hindi po yan para sa ating sarili. Ginagawa po natin ito ay para sa ating Panginoon Diyos. Tandaan po, lahat po tayo ay mapapanaw, hindi po tayo permanente. Kung ano po ang kayamanan dito ay mawawala po lahat. Ang dapat ng ating paghahandaan ay yung pangako na makakaroon tayo ng bahay na buhay na walang hanggang patungo sa ating Panginoon Diyos. Siyempre po, maraming salamat po sa umagang ito at ay sa barangay pa po mga alas 6. Sabi ko sa kapatid ko, ba't ang tagal mo lagi? Yung mga dating alas 7 sa bahay nila. Kaya sabi ko, pero magamat, permanente pa rin ako pupunta sa araw ng linggo kasi yun po ang gawain na pinaka-importante sa buhay ko, mananampalataya. Huwag po tayong mapagod, sabi ng Panginoon, ang magtiis hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Katulad ng pagsasakripisyo ng ating mga anak, kahit matitigas ang ulo, itutuwid po natin siya at tayo'y nabubuhay. Maraming salamat po sa pagkatid na ito at sa lahat ng oras po. Siyempre, tatawagin ko na po si Brother Jerry, mag-announcement pala siya. Alam mo na, di ba nag-announce tayo nung linggo tapos ng Lunes? O di na ko na uulitin kasi nasabi ko na eh. Kasi, palala yun. Pero dapat alam natin kasi kahit abutin mo ang isang taon, ilang linggo, o 2 taon, kung wala pa mo nadadagdag, ibig sabihin, hindi ko na sinasasabihin. Kasi, ang sabi ko, sinong sasama kung talagang lingkod kayo sa Panginoon? Di ba 4 yung sinabing binanggit ko? Sa ano ba yun? Sa daanan, sa batuhan, at sa dawagan, tapos sa matabang lupa. So, nagsabi ko nung linggo, sino po ang nasa matabang lupa? Siyempre, sasama po sa Bible study. Nagtas dito lahat. Pero ang pumunta doon, kahit di na magtaas, ibig sabihin, umuunay kasi mga anak ko. Tamoy, nagreklamo na, no? Isang pagsubok pa lang yun, isa pa lang. Kaya na-announce para malaman nyo. So, kinainulit, hindi ko na sasabihin yun. Kasi alam natin, may schedule na. So, ibig sabihin ko, kung sino darating, yun na yun. Alam mo dumating doon, ako lang, tapos si Pastor at tapos si Sir Karing. Yun. Tapos pagdating doon, ang Bible study, kila sister, so yun lang. Pero yung iba, ang napansin ko, hindi talaga nakatutok sila. Kasi ibig sabihin, pag punta natin doon, hindi talaga sinisigurado kung Bible study. Ibig sabihin, pag sinabing Bible study, pagdating pa doon, mayroon nakasip na yan na wala pong sa Bible study tayo, wala pong malikot makikinig tayo. Kaya sabi ni sister kanina, pasensya ka na brothers, hindi, okay lang, normal lang po yun. Kaya sinasabi ko lagi yan kasi pag sinabing Bible study, ayun nga po, yung mga anak, di ba, binanggit ko kanina dito, yung mangingitlog ka na wala po. May ibig sabihin, may matutunan nga tayo eh. Paano po parami ng member. Kasi kung kahit ang Bible study natin, pabalik-balik tayo sa isang taon, 10 years, 100 years, sabi pa okay lang. Pero dapat, meron talagang may sasama rito. Pag sinabing Bible study, pagkatapos itong Bible study, dadalhin natin dito, yung po pinaka-nabis doon.
Kaya yon. Tapos, ayan, nagtagda na sabi naman dito, pagdating ko doon, na nalulungkot ako kasi wala naman, ano sila, wala rin sila doon. So, ibig sabihin, kung maulit-ulit, tatlo lang kami, sister, dumating si Pastor Ramon, so yun. So, natatuwa ako at medyo na, pero okay lang, normal yun kasi gano'n. Alam mo nangyari doon, ito announcement talaga na napakalupit to kasi sabi ni Brother Ramon, ang topic nga doon nga sa mga kay Jesus, yung isinilang. Yung magkapatid, kambal pala, ang tingin ko isa parang banlag, nakatingin. Sabi niya, tapos ng Bible study, tinawag niya, sabi niya, halika dito na. Bakit pala lapit tapos ng Bible study? So, ibig sabihin, ano nakuha niyo? Tapos na, ba't tatawagin mo pa? Dapat, tatawagin mo siya, halimbawa kakain. Tawagin, huwag mong tatawagin na. Tapos na kumain, ang galing pastor. Yun nakuha niyo. Yun ang mga kulugan. So, nung nag-Bible study kami, kaya nga, ingatan natin, pupunta doon kasi ang Panginoon, nagmamasid yan. Ang Diyos natin ng Espiritu. Ikaw meron, lahat tayo. Ibig sabihin ko, nung Bible study din doon, may nahulog na bata, umiyak. Pagtingin ko, di bumalintong. Inisip ko, Lord, wag mahuhulog sa tubig. Siyas, pasensya na po sa sinasabi ko kasi pag-iingat po natin to, aayusin po. So, ibig sabihin, nahulog yung bata, pagtingin ko, na ano rito, yung pala bungi. Tama ba? Akala ko na bungi, nabalog po siya, so iyak. So, ibig sabihin, ang pagsalita ni Brother Ramon sa hindi na ayos. Nakapokus, lumingon. O anong sinasabi ng salita ng Panginoon? Nakalimutan kasi nakatingin doon sa nahulog. Nakuha nyo? So, ibig sabihin, pag Bible study, sabi nga, pag nananalangin nga tayo, kung maaari, nakaluhod tayo, nakadapa. Ibig sabihin, nakasarado ang mga bintana lahat yan. Pero okay lang po kasi, bukas naman eh. Ibig sabihin, ganito ang ibig sabihin. Kung hindi man nakasarado ang mga bintana o pintuan, ang utak, yung natin nakasarado, nakatong kay Lord. Nakuha nyo? Basta makukuha mo yan. So yun lang, maraming salamat. Yung Bible study kasi, privacy. Ipapahayag natin ng salita ng Panginoong Hesus. Kailangan privacy. Ang Bible study, importante kasi ito, ipapahayag yung para na alam nila kung ano yung salita ng Diyos. Kasi kung hindi tayo na-focus, yung nakikinig, hindi nakikinig, hindi nila naintindihan yun. Dahil wala po tayo sa privacy. Maingay. Hindi nila maintindihan, hindi mag-gets. Yung talagang nakikinig, ay yun ang papasok sa Panginoon. Sana, yung sinasabi, okay lang yun kasi dapat ilalagay natin sa privacy yung pag-meeting. Kasi maganda kasi yun para maganda yung pag-uusapan kasi pag ganito hindi tayo magkakasundo. Nawa ito yung maintindihan kung Bible study katulad dati. Maganda yung dati. Maganda, malinis ang iyong hangarin at maglinis ang pagkaunawaan natin at nakakasundo. Maganda yun eh. Kasi yung pagpupulong natin ay maganda po yun. Sana ay maibabalik sa maayos po ito para ito mahikayat natin muli ang ating kapatiran, lalo na ipapahayag yung salita ng Diyos. Para marami tayong mahirap pag dumating ang Diyos. Talaga. Hindi natin alam. Yun lang. Ayan kaya sa ministry talaga, kumbaga hindi naman tayo magliligtas, ang Diyos naman. Ang trabaho lang natin, share, ang mabuting magbalika, magulo man yan o hindi. Magiging din naman, pinaguguluhan din siya, di ba? Wala namang proper yung kanyang pagtuturo. Kahit saan, basta importante, napahayag ang mabuting balita. No? So, ganun yun. Kaya, yung panahon ng ating Panginoon Kristo, kung saan naman siya nagtuturo, sa dagat, sa lansangan, o kung saan yung may mga tao, magulo man sila o hindi, ang malagay importante doon, nagsasalita tayo. Nagsasalita tayo. Dahil ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. No? So yan, so puri ng Panginoon, bukas po, kung gusto nyo po sumama, 1:30, nasa bahay na po tayo.
At 1:30 papunta na tayo sa Bible study. At pagdating doon, 2 o'clock, marami mo na konti, simula kagad yun. No? Kasi isang oras lang ang Bible study po natin. So, puri na Panginoon, tayo po lahat kayo tumayo para po sa ating pamuli kong gawain. Tawagin pa natin sa leader. Salamat sa tagumpay na pinakalyo po sa aming Panginoon, sa mga Osmiter Diyos. Salamat sa iyong mga salita, sa mga awitin na aming inaawit, Panginoon. Ang lahat na ito ay bilang papuri, pagsamba namin sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin namin kung paano mo kami iningatan sa aming pagtungo sa lugar ng tugad na punong-puno ng kagalakan, kapayapaan at pag-iingat niyo po, Panginoon. Isa man sa amin ay nakahamak sa aming pagtungo sa lugar nito, Diyos. Hindi, Panginoon, uuwi kami sa aming kanyang mga tahanan na punong-puno ng kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ng aming mga puso na ikaw ang aming pinapupurihan at pinasasalamatan, Panginoon. At dalangin namin sa araw ng bukas na sa kanilang pong pag-aanak buhay, sa kanilang pagdinegosyo, sa kanilang pagtatrabaho, mula Lunes hanggang Sabado, sumaka nila ang iyong mga pagpapala, Panginoon, financially, materially, physically, Panginoon, at kalakasan at katatagan, Panginoon, ng kanilang mga buhay na bawat sa aming, Panginoon, ay magtatagumpay mula Lunes hanggang Sabado. At pagdating muli ng araw ng linggo sa kapitong araw, muli kami tutungo sa lugar nito upang purihin ka at sambahin ka, Panginoon. Kaya sa mga Oswaldo God, tinatanggap namin ang iyong pagpapala ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak at yung Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat na natin magsabi ng Amen! Tug niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat puso na papagaan, kaya lang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay kanya. Beka ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat puso na papagaan, kaya lang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para kanino yan? Ay para lang sa kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa kanya. Pagkamailangan, kapatid sa Panginoon, ako'y natutuwa, nandito ka ngayon. Ako'y nasasabi na makasama ka. Minang kita, kapatid sa Panginoon.
Nasa araw na ito tayo'y magkasama. Kay ligaya. Nasa oras na ito tayo'y magkasama. Kay ligaya. Nasa oras na ito tayo'y magkasama. Kay ligaya natin ay si Kristo. Kay ligaya natin ay si Kristo. Kay ligaya natin ay si Kristo ang kasama. Salamat! God bless you, Tol! Ang usapan natin, kaya mauli na nasabay tayo ng bilang. Para, pagkatapos noon, anong oras tayo? Kasi hindi na naman yun. Hindi ka na tawas. Wherever I sing or see singing numbers on the street, I remember the time in the manger of Sicily. Wherever there are people who the gift is changing from, I believe that Christmas is truly in their home. Let's light our Christmas tree for bright and warm, for a nation of peace and all around. Being God, let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season we will never forget the love we have for Jesus. Let it be the one who guides us for another years to come. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Hindi.